Hi guys! So guys, meron na naman tayong sasagutin na katanungan, no? Actually, nakaraan pa talaga to. Siguro mga 1 month ago or 1.5 months ago na to. No, regarding to sa regarding to dun sa expenses natin dito sa Canada. So since pa lang naman tayo dito, bago pa lang, no? Mag 7 months pa lang tayo dito. So ito pa lang guys yung masasabi ko na expenses ko sa ngayon, monthly, no? So ngayon sasagutin na natin 'yan. So actually sinulat ko siya. So syempre, ang pinakaunang medyo mabigat-bigat na gastusin natin dito is syempre yung yung renta ng bahay, which is guys, $750 monthly, no? So sa $750 na yun monthly, libre na yung lahat guys. Kuryente, tubig, internet, mga bayarin dun sa basura, syempre. So lahat na yun guys, lahat na yun. 750, which is good thing kasi compare naman dun sa iba na hiwalay din talaga yung bayad nila sa internet, bayad nila sa kuryente, sa tubig, no? So sa atin syempre talagang pinagpala tayo ni Lord, gawa nga ng yung upa natin sa bahay, which is yung 750 is all in na yun talaga. So unang-una syempre yung renta natin is $750 per month. Tapos pangalawa, so since meron naman tayong wifi dito, bumili lang tayo or nag-avail lang tayo ng internet sa labas, which is nagkakahalaga lang siya ng $50 per month, no? So lang siya guys, 2GB lang yata to, 5GB gano'n, no? So hindi ko naman din siya talagang nagagamit, at minsan lang sa store naman namin meron naman dong free wifi gano'n. So pagka lang guys, pagka lalabas lang talaga, so doon ko lang siya nagagamit, which is medyo mababa na rin, na $50 per month yon, which is yun nga yung kudo kung tawagin dito na internet. Tapos pangatlo guys, yung insurance ni Lilo, okay, which is nagkakahalaga siya ng $60. Actually medyo binabaan ko pa nga, gawa nga ng syempre medyo mabigat yung humigit ka pa sa $60. Dati kasi talaga actually ang insurance niya is $110 monthly. So since hindi ko naman din nagagamit or na-avail yung mga ibang included dun sa kinuha kong insurance, medyo nagbaba tayo, no? Which is sa ngayon ang binabayaran ko na lang talaga sa insurance ni Lilo is $60 per month, no? So na yun guys, included na lahat ng mga hospital bill niya, ganun. Kasi napaka-importante talaga guys dito ng may insurance yung alagaan yung aso. Kasi sobrang mahal dito ng ultimo magpa-vaccine or magpa-deworming ka, sobrang mahal dito guys. Most especially lalo pag na-hospital si Lilo, syempre wag naman sana, di ba? So sobrang mahal ng rito guys, ng bill pagdating sa mga animals dito, lalong-lalo sa mga aso. So sa vet, yan talagang sobrang mahal dito guys, sobrang mahal. Kaya nga nag-decide ako na ikuha na si Lilo ng insurance, kasi syempre malaki bagay din yun, just in case na magpa-vaccine si Lilo, like yung mga yung anti-rabies niya at kung ano-ano pa, ayun naman guys, mare-reimburse ko naman yun, no, dun sa insurance company na pinagkuhanan natin kay Lilo, which is guys, 80% ng ginastos ko is may babalik naman sa akin yung, kumbaga mare-reimburse sa akin yung 80%, no? So malaking tipid na rin talaga, which is every 3 months kasi dinadala ko siya sa vet clinic para at least ma-check lahat, ganun. Ultimo yung ngipin niya, ganun. Naman siya guys, everyday naman din natin talaga siyang tinututbrushan, pero syempre iba pa rin talaga pag may regular check-up, di ba? So pang-apat is yung pagkain natin. So since pag naka-duty naman tayo, meron naman tayong free meal dun sa store natin, sa trabaho natin, medyo tipid tayo kahit papaano sa pagkain natin dito, which is sa tingin ko ay nagkakahalaga lang siya ng
monthly is $100. So sapat na yun guys, sapat na yun sa akin. Actually sa ngayon medyo medyo nakakatipid-tipid talaga, no? Kasi nga syempre pag may mga hindi namin naubos sa store na pagkain, inuwi na rin namin kasi sayang naman kung itatapon, di ba? So guys, yun, $100 sa food ko, sa food namin, ganun. Pero guys, ito, iba pa yung syempre pagkain ni Lilo, which is nagkakahalaga siya ng $120 per month. So bakit ko sinabing $120 per month? Kasi included na dyan yung unang-una yung pagkain. Okay? Actually, sa totoo lang mas mahal pa ang pagkain niya kaysa sa pagkain ko. Kasi nga syempre hindi naman siya talaga kasi basta-basta kumakain ng dog food. Ang kinakain niya is yung mga mga paborito niya, yung mga cure meats, which is yung turkey, ganun, roast beef, no? Yung mga cooked chicken breast, ganun. So ganun talaga yung kinakain niya. Tapos kasama pa doon is yung pagbili ko pa ng mga treats sa kanya talaga. So weekly pagpalagay na natin gumagastos ako ng mga $20 diyan weekly. Kasi nga iba't ibang klase rin yung mga treats na binibili ko sa kanya, ganun. Lahat 'yon masasabi ko na nasa $120 siya monthly. So lahat 'yon, yung treats ni Lilo, tapos yung pagkain niya, then minsan pagka binibilang ko siya ng laruan ba. Kumbaga pampa excite ba sa kanya para at least medyo hindi siya maboring dito, ganun. At least may nilalaro-laro siya. So, meron din akong nilista na guys, na yung others na kung tawagin, which is included doon yung gamot ko, yung pang high blood ko at cholesterol, which is naman yung guys, 3 months naman yun, pero dinivide ko na lang, which is nagkakahalaga siya ng $20, no, para yun sa gamot ko sa high blood at sa cholesterol. So meron din tayong vitamin syempre, which is nagkakahalaga siya ng $10 per month. Then yung mga supplement natin, like yung mga fish oil, ganun, tapos yung creatine natin, which is hindi naman siya ganun kamahalan, pero dinagdag ko na rin dun sa others natin. Then panghuli, syempre, yung natin guys, yung recently lang nagkaroon tayo ng nagpa-member tayo sa gym na pinag-gyman namin ngayon, which is nagkakahalaga siya ng $50 per month, no? So kinimpit ko siya guys. So ito yung ito yung kinalabasan niya. So rent, ulitin ko, $750. Internet, $50. Yung insurance Lilo is $60. Sa food namin is $100 per month. Then sa ni Lilo, sa food niya, sa toys, sa treats, nagkakahalaga siya ng $120. And then yung others guys, nagkakalaga siya ng pagpalagay na nating $100, no? So lahat ito ang gastusin ko monthly. Nasa siya guys, nasa $1,180 per month, no? So dun siya guys dun siya nag-range, no? So kung bumaba man at medyo nakatipid-tipid tayo, so siguro pagpalagay nating mga nasaan na lang, nasa 1,100, ganun. So yun, dun na talaga siya nag-range, no? So medyo malaki kung i-convert natin sa Pilipinas, magkano, 'di ba? So nasa 1,180 times 42, no? So kulang-kulang nasa 49,500 pesos per month, no? So malaki-laki talaga, no? Pero ganun talaga. So ganun talaga kasi kataas yung rito, yung cost of living sa Canada nga, no? So yun guys, sana nasagot natin yung katanungan ng isa nating taga-subaybay, no? Which is yun nga, yung monthly expenses natin dito sa sa Canada, no? So guys, yun lang. Pagka may mga katanungan pa kayo, i-message nyo lang ako or i-comment nyo lang para at least masagot natin, at least para magka-idea kayo kung ano bang klaseng buhay dito sa Canada or kung gaano ba kalaki yung gastusin dito sa Canada, no? So yun guys, maraming salamat. Ingat kayo lahat at God bless you all. Peace out.